Good morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Lunes, June 9, 2025. Patuloy po natin ang ating pag-aaral tungkol po dito sa bagong daan. Ang sinasabi po natin, mga kapatid, ang bagong daan ay isang samahan o komunidad na kung saan hinihikayat po natin ang mga mamamayan na mamuhay sa pamamagitan ng bagong paraan ng pamumuhay kung saan ang sentro po ay ang Panginoong Diyos. This is a new way of life with God as the center of our life. Our love for God by way of loving our fellow men. So ang ibig po sabihin, ang sentro ng ating pamumuhay dito sa bagong daan bilang komunidad ay ang ating pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan po ng pagmamahal sa ating kapwa. At dito po mga kapatid ay hinihikayat po natin ang ating mga kasapi na kailangan ang pagbabago po na ito ay magsisimula sa ating sarili, sa ating mga tahanan, kung saan po mismo ang ating sarili at ang bawat ama, ang bawat ina, ang bawat membro ng isang tahanan ay siyang instrumento ng pagbabagong ito. Every member of the family should be an agent of change towards the achieving of this goal of establishing a godly society here on earth, kung saan po ang mga nilalang na nilikha ng Diyos ay namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos dito sa lupa para ng sa langit. Mga kapatid, may pakikita po natin ang pagmamahal na ito sa Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal sa ating kapwa mismo sa ating mga tahanan, kung saan ang bawat membro ng tahanan ay nagmamahal sa bawat isa. Kapag ang bawat membro ng tahanan ay nagmamahalan, ang mangyayari po mga kapatid, ang bawat tahanan po ay magmamahal sa kanyang kapitbahayan. At ultimately, maitatayo po natin ang isang love community sa bawat lugar na kung saan meron pong bagong daan. So ito po ang paraan ng ating panghihikayat. We want to convert every member of every family to be an agent of change towards the establishment of a godly home, a godly community. Mga kapatid, na ipapakita po natin ang ating malasakit sa kapwa kung madadamayan po natin sila sa kanilang pangangailangan. May dalawa pong paraan tayong gagawin ukol dito. Una po, yung mabigyan natin ng direktang tulong ang ating mga kapatid sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras na pwede po natin gawin ang malasakit na ito, ang pagmamahal na ito. O pwede din naman po na ang ikapo sa ating kinikita ay atin pong ipasok sa sentro nang sa ganun po magkaroon tayo ng mas malawak na tulong sa mga nangangailangan, sa mga
komunidad na kung saan mayroon po tayong mga kasapi, lalong-lalo na po sa panahon ng kalamidad. Huwag po tayong manghinayang mga kapatid sa anumang isi-share natin o ibabahagi para sa ating mga kapuspalad na kapatid, sapagkat anuman po ang ating ibahagi para sa kanila bilang sakripisyo ay ibabalik po ng Panginoong Diyos sa atin siksik, liglig at umaapaw sa anuman pong paraan na hindi po natin alam, sapagkat tanging ang Diyos po lamang ang higit na nakakaalam. Ang mahalaga po mga kapatid, tapat po tayo sa ating adhikain na maisagawa po natin ang misyong ito. Sa kanyang kabuuan, ano po ang misyon? Maitatag ang kaharian ng Diyos dito sa lupa habang po tayo ay namumuhay sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kalooban dito sa lupa para ng sa langit. At yan po ay ang pagmamahal sa ating kapwa dahil sa ating pagmamahal sa Diyos. Madali pong gawin ito sapagkat ang paraan po ng pagbabago ay mismo magsisimula po sa ating mga sarili. Humihingi po tayo ng pagbabago sa pamahalaan, sa lipunan upang magkaroon ng magandang pamumuhay ang bawat Pilipino o ang sino mang nilalang. Ngunit nakalimutan po natin na dapat ang pagbabago na yan ay magsisimula sa ating sarili. Kaya dito po sa bagong daan, ang pagbabago na nais nating maganap sa ating buhay ay magsisimula sa ating sarili, magsisimula sa bawat tahanan kung saan ang ating sarili, ang bawat isa, ang bawat magulang, ang bawat membro ng pamilya ay siyang magsisilbi na agent ng pagbabago na yan. Every member of the family, every member of the home should be an agent of change towards establishment of a godly society here on earth sa pamamagitan po ng pamumuhay sa kalooban ng Diyos dito sa lupa para ng sa langit. May pakikita po natin ito mga kapatid sa pinakamaliit na bagay sa lahat ng oras. Sa ano pong paraan, sa mga bagay na ating ginagawa sa araw-araw mismo sa loob ng ating tahanan. Halimbawa po ang paghugas ng pinggan, paglilinis ng bahay, paghahanap buhay at pagmamalasakit sa bawat membro ng pamilya kung saan ang malasakit po na yan ay may kaakibat na sakripisyo na instead na ang kapatid mo ang utusan mong maghugas ng pinggan, instead na ang kapatid mo ang maglinis, kung kaya mong gawin, ikaw na lamang, sapagkat hanggat maaari ayaw mo siyang mahirapan. Di baling ikaw ang mahirapan, wag lamang siya. Sa bawat ama, sa bawat ina, naroon palagi ang pagsasakripisyo sa lahat ng oras para sa bawat kasapi ng tahanan. Ito po ang kultura na nais nating i-develop sa bawat membro ng tahanan, sapagkat kung ang bawat membro ng tahanan ay matutunan niya ang pagmamalasakit ng tunay sa kanyang kapwa membro ng tahanan at ang bawat tahanan ay magkakaroon ng malasakit sa kanyang kapitbahay. So makakabuo po tayo, i-develop natin at magkakabuo tayo ng isang love community
isang komunidad na kung saan ang mga kasapi ay nagmamahalan at sa kanyang kabuuan. Madidevelop po natin, mabubuo po natin ang isang komunidad, isang lipunan, isang bansa na may pagmamahalan sa bawat isa. At ito po ay maisagasagawa ng walang bahid kasalinan sapagkat ang sentro po ng pagmamahalan na yan, ang sentro ng pagkakaisa na yan, ang sentro ng pagtutulungan na yan ay ang Diyos bilang ating Panginoon na tagapaglikha sa lahat. We want to develop it as a culture, kultura po ng bawat tahanan. So, mabilis po nating mapalawak, mga kapatid, ang misyong ito sapagkat we invite everyone, every member of the family na siya pong mag-initiate ng pagbabago doon sa kanyang, sa loob ng kanyang tahanan na kanyang kinambibilangan. Mga kapatid, gawin po natin ito na may katapatan sa ating misyon na maisakatuparan ang pamumuhay ng bawat nilalang dito sa lupa para ng sa langit. Kaya naniniwala po tayo na ito ay mga magagawa natin bagamat totoong napakahirap sapagkat habang pinagsisikapan po natin ito, marami pong tukso na papigilan tayo sapagkat alam po natin na habang tayo ay nagpapakabanal, mas lalong lumalakas ang persa ng demonyo upang tayo ay pigilin sa ating ginagawa para sa Diyos. Kaya kailangan po ang panalangin natin sa tuwi-tuwi bilang siya natin armas nang sa gayon po tayo po ay mabigyan ng kalakasan na maipagpatuloy ang labang ito. Mga kapatid, alam po natin bilang tao na kumbaga sa paglalakbay, tayo po ay madadapa at hindi lang minsan. Ito po ay mangyayari kadalasan. Ngunit ang mahalaga po sa bawat pagkadapa natin, tayo ay mabangon upang ipagpatuloy ang paglalakbay na ito patungo sa kaharian ng Diyos in terms of establishing a kingdom of God here on earth. Kaya naniniwala po tayo mga kapatid that at the end of the day, magtatagumpay po tayo sapagkat kasama natin ang Diyos sa ating paglalakbay at ito po ay ginagawa natin alang-alang sa ating pagmamahal sa Kanya. At samantala po, wakasan natin ang ating talakayan ngayong umaga. Marami pong salamat. Pero atin pong hinihikayat ang lahat, mga kapatid, na bilang bahagi po ng ating sakripisyo, ibahagi po natin ang ikapo ng ating kinikita para sa misyon ito. Pwede po natin gawing ibigay direkta sa nangangailangan to the man, to every man next to you who needs your help. Or pwede rin naman pong ilagay natin sa sentro upang ito po ay magamit ng mas sistematiko para sa lalong ikapagpalawak ng misyon natin. Alam po naman natin mga kapatid na ang pagmamahal sa kapwa ay makikita sa pamamagitan ng mga physical na tulong. Halimbawa po, pagkain sa mga nagugutom, gamot sa mga nangangailangan ng gamot sapagkat may sakit, trabaho sa walang mga trabaho,
So, ito po ang dapat na ating pagsikapan na maisagawa natin bilang tulong sa ating mga kababayan. So, pansamantala po, wakasan natin ang ating talagayan ngayong umaga. Muli, maraming salamat.